Ayun, so good day sa inyo guys. So meron naman tayong isang games na pinapa-review po sa atin. Ito pong si Coin to Fish naman natin. So re-reviewin po natin siya, titignan po natin kung anong meron mismo dito sa pinaka-game natin, paano natin siya laruin, and then kung ano po yung mga observations naman natin sa kanya. So yun po yung i-share ko sa inyo dito sa ating game na si Coin to Fish. So actually, meron lang ako isang negative na nakita sa kanya, which is hindi ko ma-verify as of this time kasi kung tinitignan ko yung yung mga vlogs po ng mga nauna na YouTuber sa atin, although the same yung yung address po na binibigay nila, magkaiba yung itsura ng homepage natin. So actually, dalawa yung nakita ko na token na ginagamit sa kanya. Yung ngayon, itong game natin, nandito yung kanyang pinaka contract address, so re-reviewin din natin siya. Pero last time, nung hindi ito yung pinaka-website niya, ito yung nakita ko na website sa kanya guys ha. So pag nag-check kayo ng ibang videos ng mga YouTubers, iba yung nakikita ko na contract address sa kanya, at saka iba yung itsura mismo ng games. Pero yung kanyang website address is parehas din naman yung nakita ko sa kanya. So ito rin lang naman, https://cointofish.io. So yun nga lang ngayon, pag tinignan mo siya, iba na yung itsura. Pero yung in-game na mga characters niya, parehas din naman siya dito sa address na to. So anyway, meron siyang relationship, kaya ako sinasabi ito sa inyo. So mamaya titignan po natin kung ano yung meron naman sa kanya. Okay? So review po natin itong si Coin to Fish. Ayan, so welcome guys dito po sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel. So as usual please don't forget to subscribe para updated po kayo dito sa ating mga nire-review. So ngayon, nagpapa-review po sa atin itong si Coin to Fish, and then sabi ko nga sa inyo, titignan natin kung ano yung mga observations na nakita natin sa kanya. So review lang to guys so kayo pa rin magde-decide kung gusto niyo laruin tong games natin. Alam niyo naman yung mga games na play to earn natin is meron pong risk na involved. So madalas nating sabihin, invest only what you can afford to lose. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari dito sa mga games naman natin. So anyway, ako naman, nire-review ko lang siya para alam nyo po yung directions pag ginamit nyo yung pinaka-game mismo natin. Okay? So ito po yung pinaka-contract address niya. So chinek ko na siya. So medyo okay naman na ngayon yung contract address. Bisitahin natin mamaya yung isang contract address na sinasabi ko sa inyo. So pag clinic mo to, and then yun nga, tinignan mo dito sa ating PooCoin naman. So ito yung kanyang pinaka token address. So pwede mo namang i-verify. So ito, Coin to Fish V2. So parang version 2 siya, CTFT. So ito yung contract address, and then ito nga po yung pinaka-chart natin sa kanya. So medyo stable yung yung price action niya. So parang kung dito ka titingin sa kanya guys, parang kakaumpisa lang nitong si Coin to Fish ng around October 6. Pero tingin ko medyo matagal na tong game na to kasi parang Spanish game to. Okay? So i-brought to attention ko lang sa inyo yung isang Coin to Fish natin. Iba yung contract address, pero halos yung cover, sabi ko nga sa inyo, iba yung itsura ng cover page as compared ngayon, kasi yung cover page natin ganito yung itsura, di ba? Pero dito sa PooCoin natin, pag tinype mo yung pangalan na CTFT, so dalawa yung contract address na lalabas sa kanya. So yung mga vloggers na nauna sa atin na nag-review sa game na to, ito yung itsura na nangyari dun sa pinakaunang review nila dito sa game natin. So nag-umpisa naman to is around September 30, and then nag-end siya is October 6. So parang nakita ko sa kanya, parang nag-migrate yung contract ng game natin. Kasi nung una, maraming negative review dito sa game na to kasi nga, kung titignan mo dito sa bandang kaliwa, meron siyang meron siyang unlock na developer wallet. So ang sinasabi nila dito, anytime pwedeng lumabas yung ating yung may-ari ng games, yung developer niya, which is parang ganun yung nangyari sa kanya. At ngayon, meron siyang version 2. So hindi ko alam guys kung ano yung nangyari dito sa game na to, kasi sabi ko sa inyo, hindi ko naman inabutan. Pero kung titignan mo, sakto din yung start niya is October 6. So parang nag-migrate siya. Yun yung observation ko sa kanya. So pwede nyo po akong i-correct kung mali ako dito sa game natin na to, kasi hindi ko nasundan. So ngayon, pag tinitignan ko na yung contract address niya, lahat ng data niya dito, meron na siyang locking mechanism dito. So hindi na basta makakapangbuhos naman yung yung may-ari ng game. So anyway, may mga reviews po dito. So nandito yung mga contract address. Pwede nyong i-revisit siya. So ito yung contract address na nakita natin sa kanya. So
yung pinakadulo niya is 59863. So meron naman siyang contract. Pero tinignan ko siya dito sa BSC check natin .eu. So risky yung flag niya. So meron siyang 1 billion token. So konti pa lang yung holders. 1,418. So honeypot is okay daw siya. Pero ang warning niya is hindi niya ma-verify yung contract owner. So siguro inaayos pa yung kontrata niya, and then hindi rin niya ma-verify yung dev wallets natin. Pero dito sa sa BSC scan natin, meron na siyang available na na contract address naman. Ayan. So tingnan siguro natin yung mga holders, gaano karami yung mga hawak nila. So, eto, merong isang malaki dito sa kanya, 32%. And then, meron ding 15%. So, the rest, malilit na lang po yung hawak na token naman sa kanya. So, nandito pa rin, majority ng ating mga holders, sila po yung may hawak ng coins po nitong si Coin2Fish naman natin. So, yung token sniffer natin, so pares din sinasabi sa bsccheck.eu, yung verification ng contract owner natin. So, hindi nyo ma-verify. And then, yung creator wallet natin sa kanya is 15.18%, which is parang nagtutugma naman dito. Meron siya dito 15.19%. So nagtugma naman yung review ni token sniffer natin. So yun nga lang, sabi niya masyadong mataas pa rin yung supply ng may-ari na tokens dito sa ating CTFT. So anyway, ang advantage niya lang as compared to dun sa previous contract is nakalock na nga po siya. So, meron siya locking. Nakalock na siya. Hindi kagaya nung una, sabi ko sa inyo. Kaya, i-verify nyo din guys or i-comment nyo kung ano nangyari sa kanya. Bakit yung unang contract address na nakita natin, nagkaroon siya ng ng parang rug pull na nga to kasi nawala yung yung coin na to. So, hindi ko tuloy ma-verify kung ano ba to, nag-migrate lang ng ng token niya, kaya ganyan po yung galawan niya. So anyway, ito yung sinasabi niya na pinaka token address niya sa ngayon, and then ito po yung kanyang price action, which is 0.03 yung ating token naman sa kanya. Okay? So yun po yung ating nakita dito sa kanyang contract address. So actually, overall picture guys, maganda yung game. So yun lang yung negative na nakita ko sa kanya. Siguro kailangan niyang i-disseminate kung bakit merong naunang contract sa kanya. So anyway, sabi niya sa atin is peki daw yon, pero hindi ko ma-double check kasi parehas kasi yung yung address. So medyo magkaiba lang yung yung itsura po ng ating main page. Ayan, so yun lang po yung pinaka main observation. So meron siyang security. Maganda yung security ng game mismo. So at Coin2Fish, we care a lot about your safety. So the website is connected to external server that constantly monitor suspicious activities. So dito sa games natin guys, meron na siyang mga staking feature. Meron din siyang anti-bots at saka farming. And then wala siyang BNB fees kasi nga yung ginagamit na token, yung nabibili natin sa labas, meron din siyang in-game token which is yung corals natin. Titignan po natin yan mamaya. Meron din siyang marketplace. So maganda yung marketplace niya. Play to earn. The game mode is very simple. You will have to buy an egg, open it, and with the fish that comes out to start to earn money, each fish can feed 2 times every 4 hours and will give you a reward for each feeding naman natin. So, meron siyang PBM and PBP. So, mamaya titignan natin itong mga to. Meron siyang daily rewards. So, namimigay po siya. And then, meron siyang oracle system. So, the price of all objects, eggs, canes, food, will be automatically adjusted to the price of the token thanks to our oracle system. So, maganda rin yung kanyang roadmap So, halos tapos na niya lahat, August to September. So, kompleto na yung kanyang website, yung kanyang pinaka-project. Yung next updates niya is nandito na po tayo sa PBM mode with world bosses. So, magkakaroon din ng world boss. Meron na siyang guild system. Nasa PancakeSwap na siya. So, pwede nyo bilhin sa PancakeSwap. Tapos na yung mga pre-sale sa token sale natin. So, ito na lang yung mga bago sa kanya later on. Meron pa siyang mga dungeon system, ranking system, and then fusion in the future. So, yung iba't ibang klase ng fish magma-merge, mag-fuse, and then magkakaroon ka ng isang buong fish na kakaiba naman sa kanya. So, meron siyang undated updates dito, partnership, exchanges. Ayun, nagbago pala yung nagbago yung website design. So, tama, nabago nga po yung website design natin. Ang tanong na lang is yung token. Ano yung nangyari doon sa
pinaka-token natin. Pero kung ito na talaga yung final token natin sa kanya, stable na siya as compared last time naman, di ba? Yung nakita natin sa kanya. So, mobile launching, malapit na rin. And then, marami po siyang updates na parating naman. So, tingnan po natin yung pinaka-game mismo natin. Ayan, so punta na tayo sa game mismo para makita po natin kung paano naman siya gamitin. So, actually, pagbukas mo ng game na to guys, automatic, ilalagin ka na niya dito sa kanyang system. So, nandito na yung pinaka MetaMask na naka-connect na po siya. So, ngayon, meron na akong inventory sa kanya. So, meron ng laman. Tingnan natin yung inventory natin. So, nag-start na tayo dito sa game na to. So, ayan meron na tayong binili na isang egg at saka nagkaroon naman tayo ng seaweeds. So, buksan natin yung egg para makita natin kung ano yung rare ba to o hindi. Pero hindi rare kasi yung egg eh. By the way guys, pag gusto mong bumili, mag-shop ka lang sa kanya. Kailangan kasi meron kang token. Yung token natin is etong si CTFT. So bibili ka sa sa PancakeSwap. Nandito yung link niya, direkta na po, kung gusto mong bumili. And then one token natin ng CTFT is equivalent nga po siya ng isang coral. So pwede kang mag-buy sa kanya. And then pwede kang mamili. So nandito yung pinaka-price. Parang bumaba yung price niya. Yung price ng egg ngayon is 1,105 corals. Ito yung in-game currency, parang light energy ni PBU. And then, yung rare, kung gusto mo makakuha ng rare, 2,368 corals. Yun naman yung pambili mo. So, later on, i-hatch mo tong mga eggs na to, and then magkakaroon ka ng fish sa kanya. So, meron pala siyang dito, referral code. So, siguro pwede ako maglagay ng referral. Pag nag-join kayo, meron ako makukuha na na reward sa kanya. So, and then, meron siyang mga fishing rod, isang part ng game niya, bibingwitin mo yung isda. So, mamaya ipakita siguro natin. Meron siyang price. So, halimbawa itong fishing rod na to, 6 yung price naman niya. Ito, 3, and then yung isa is 11. So, the higher yung price, mas malaki yung yung mga possible na wins mo naman sa kanya. So, by the way, para makita mo kung yung punta tayo sa marketplace, gaano yung kalaki o yung kamahal yung mga characters naman. So, meron tayong mga different characters sa kanya. So, meron siyang gemstone dito na nakalagay. So, common to, and then yung isa uncommon. So, mas malaki yung kulay gold niyan or diamond. And then, ito yung pinaka-legendary natin. So, yung pinakamataas yata dito. Tapos, may red is yung super rare naman natin. So, makikita mo naman sa price. The higher the price, yun nga po is, siyempre, mas mataas yung level ng ng character natin. So, kung gusto mong bumili later on, kung halimbawa meron ka ng corals, so i-click mo lang to since yun nga nandito naman yung price niya. So wala akong pambili, insufficient balance kasi kaka-start pa lang natin dito sa ating game. So ito yung isa sa mga clinic natin. So non-fungible character siya kasi meron siyang ID, and then ito na yung mga may-ari sa kanya, yung mga nagbebenta. So meron siyang chroma bonus, yung kulay niya, meron ding epekto sa kanya. And then, corals for each meal. Kasi papakainin mo tong isda. Pwede mong pakainin ng mga food. May mga apple, bread. Ganun yung nakita natin sa kanya. Tapos, magpuproduce naman siya ng coral. So, yung corals, later on, pwede mong ibenta. And then, i-convert mo into coin. So, doon ka na pwedeng kumita naman sa kanya. Dito sa ating pinaka-game. So, pwede mong i-browse to para makita mo siya. So, may rarity, may chroma, and then nandito yung pinaka-number naman niya. So, meron ka ding mga items. Ito yung mga ipapakain mo. Kung gusto mo bumili sa kanya, halimbawa to, 10,000 yung cost ng ng apple na times 20, yung value niya. So, yung seaweed. So, yan din, pwede mong ipakain sa kanya. So, marami siya dito. So, depende na lang sa'yo kung ilang corals yung kaya mo na magbilin sa kanya. Okay? So, balik tayo dito sa ating, doon sa egg natin. So, i-hatch po natin siya. Punta tayo sa ating inventory naman. Ayan. So, i-hatch na po natin yung egg natin. Tingnan natin kung anong klase ng isda. So, normal lang naman tong egg na to. So, click mo yung open. Ayan. So, lalabas na yung isda natin. Rare ba siya? So, parang common lang siya. So, common lang yung yung isda na nakuha natin. Ayan. So pagka-open mo sa kanya, meron siya dito, very hungry. So, pwede mo siyang pakainin, tapos magpuproduce naman siya ng ng coral. So, dito makita mo, 0 yung balance.
So by the way, pwede kang mag-stake, oh. Pwede kang mag-stake. Tapos, meron siyang calculator dito, depende sa klase ng isda na hawak mo. Pwede mong i-calculate kung yung potential profits. So, very hungry siya, pwede mo siyang pakainin. So, andito yung status niya. Ayan. So, kung meron kang available na food, pwede mo siyang pakainin. So, ito yung chroma bonus. So, 0%. Normal lang yung fish natin. Kumakain siya ng 5 corals yung cost niya. Food cost is 1. And then, last food is never. Common lang talaga siya. Ito yung ating pinaka-unique na ID. So, available natin. Pwede mo siyang pakainin ng seaweeds. So, pakainin mo siya. Ayan. And then, magbabago yung, yung kulay niya. And then, bibigyan kanya, nagbigay siya ng 5 corals. Tapos, alam ko, 4 hours ulit bago mo siya pwedeng pakainin para mag-produce naman siya ulit ng corals natin. Ayan. So, anyway, nabawasan tayo isang seaweed, di ba? 50 yata to kanina. So, pwede mong i-sell yung mga item. Meron ka ding daily reward. So, pwede mong i-claim. So, tingnan natin. Meron tayong apple sa kanya. So, pwede natin i-claim to. Ayan. So, na-claim na natin siya. So, meron tayong isang apple. So, pwede nating ipakain later on. So, hindi ko pa masyadong kabisado kung ano yung ibibigay niya na corals. Mas madami ba pagpapakainin mo siya ng apple as compared dito sa seaweeds naman natin. Okay? So, ganun lang. Antay mo ulit kung kailan pwede siyang pakainin. Pwede pa ba? Try natin kung pwede pa siya. Siguro pakainin natin ng apple o seaweed ulit kasi yun yung pinakamarami. Subukan natin. Ayan, so full bar na siya. So, 7 hours bago natin siya pwedeng pakainin. Pero nagbigay naman siya ng 10 na corals. Ayan, so ganun lang kasimple yung yung fish mode, yung pinakaunang mode na pwede natin siyang laruin. So ngayon, ang tanong ng iba, syempre, paano kikita dito sa game? So pwede mo siyang i-withdraw, kaya lang may rules po siya. So pag withdraw ko ngayon, yung 10 corals ko, meron siyang tax na 30%. So parang para hindi ka kaagad mag-TP sa kanya. So ilang days muna bago mo pwedeng ibenta yung corals na kokonti lang yung parang tax. So pag 14 days, 5% na lang yung tax niya. So normally 2 weeks yung anihan dito naman sa game natin. So ngayon, try natin i-compute ilan ba yung pwede kong kitain dito. So yung level ng fish natin is 1, rarity is common, yung chroma is none. Okay, so tingnan natin. Enter the price of the food if you bought it from if not, put 0. So, 0. Tingnan natin siya. And then, calculate natin kung magkano yung ROI natin. Ayan. So, ito yung niya, profit calculator. So, makikita mo. Sa day 1, 6 meals. Day 7, 42. So, padami siya ng padami until day 30. Pero kung compute na niya, ang benefits mo is 30 corals. USDT is 1 and then BNB is 0.0019. So, ang benefits mo in 30 days is meron kang 210 corals or 7 USDT. Magkano ba yan? 7 days is 7. So, 300 pesos, di ba? So, maliit lang naman yung nilagay natin na capital sa kanya. So, pwede na. And then later on, depende sa number of days. So, tataas yung mo. Pag 1 month, 900 corals or 29 USDT. So, 30. So, mga 1.5 in 1 month. Di ba? So, as compared doon sa cost na binili natin siya, so, malaki yung, yung possible na profit na pwede mo makuha sa kanya. So, depende pa rin sa rarity, sa dami ng isda. Pwede mong i-add doon sa pinaka-calculator naman natin. Okay? Ito na pala yung pupuntahan natin. Kasi may fishing din to na na pwede mong gamitin. Hanapin lang natin siya. Ayan. So, di ba meron siyang fishing rod. So, meron pa namang akong corals. So, subukan po natin yung fishing rod. So, buy tayo ng isang fishing rod. So, ibig sabihin, yung 6 corals, one time mo lang magagamit to. So, may note pala siya dito. 3 rewards. Yung isa is 1. And then, ito is 5 rewards. So, subukan natin siya. Buy tayo kasi may corals tayo. And then, balik tayo dun sa ating pinaka-inventory. So, meron na tayong fishing rod. So, pwede mo nang i-play to. So, pakita natin para makita natin siya. So, ito naman. So, huhulihin mo yung isda dito sa pinaka-game. So, ngayon, yung probability na magbigay siya ng seaweeds is 45%, apple 30%. So, ganun siya nagko-compute kung paano niya magbibigay ng
yung reward bonus dito sa game. So play natin siya. Meron sang ista dito, huhuliin lang natin siya. Ayan, so play natin. Use yung ating fishing rod. So meron siyang ano dito, so pwede mong i-click siya, susundan mo. So medyo mahirap mahuli kung mouse yung gamit mo sa kanya. Kasi magalaw yung ano, yung mouse natin. So subukan natin. Ayan, so medyo mahirap mahuli yung ano, yung isda natin. Ayan, perfect daw yung ating catch sa kanya. Ayan, so meron siyang binigay dito na reward. Meron siyang isang seaweed, bread at saka bread ulit. So yun yung reward na nakuha natin. So tingnan natin kung pumasok siya sa ating inventory. Ayan, so nandun na po siya. May 2 bread tapos nadagdagan tayo ng isang seaweed naman sa kanya. Ayan, so tapos nabawasan, nagkaroon siya ng bawas dun sa corals na nakuha natin. So kasi may cost yung yung ating rod naman sa kanya. Okay? So yun po yung ating pinaka-game. Pero may iba pa siyang game dito, nandito sa kanyang wiki, makikita po natin siya. So meron din siyang player versus player. So coming soon pa lang naman nakalagay sa kanya. So magkakaroon tayo ng turn-based player versus player dito. So hindi pa natin makita kung ilan yung possible na kitain mo dito. So later on siguro i-demo naman natin siya. So may main class din siya, DPS, tank support, tapos may klase din siya, poison, meron siyang fire, electric, water at saka plant. Ito mahalaga sa atin, withdrawal. So yung bago ka mag-withdraw sa kanya, alamin mo muna kung ilan days na. Kasi makikita mo dito yung percentage. So 14 days dapat yung pinaka-maximum na days niya, and then 5% na lang yung tax. So kasi pag nag-TP ka kaagad, 70%, 75% yung So hindi ka makakawala dito sa game natin, di ba? So antay mo siyang tumaas. Okay? Overall experience sa game, madali lang po siya. Actually okay yung game natin eh. So nag-worry lang ako dun sa nangyari dun sa isang address. Hindi ko kasi kabisado yung story naman niya. So sana maliwanagan yun ng ating mga developers para hindi masyadong ma-confuse yung ating mga players sa kanya. Kasi magtingin ka ng ibang video na available. So yung mga binidyo nila last time is doon sa address na nagkaroon nga siya ng hindi ko alam kung nilipat lang siya o rug pull ba yung yung nakita natin sa kanya. Okay? So yun lang po. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. So please don't forget to subscribe, and then see you again sa ating next crypto vlog.